Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lahat. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning! Lunes na naman tayo. Good morning po mga kapuso. Unang Lunes ng buwan ng Hulyo. 4th of July na ngayon. Sale sa Amerika. Pasok na naman po tayo sa eskwela o trabaho. Kaya gising-gising na, maligo na at tumambay dito sa Unang Hirit. At syempre, Celebration. Dahil Yes. congratulations sa ating mga matatapang at mabibilis yes. na Philippine Ascals football team. Yay! Nakapanood ba kayo kahapon? Nasilip-silip? Nasilip-silip lang. Nasilip-silip lang. back 4-0. Narinig-rinig lang sa corny radyo. Ang galing. Hindi talaga naka-score yung no, Sri Lanka. Yan ay para sa tagumpay laban sa Sri Lanka na napaka-exciting na game kahapon. At syempre, nilampaso ng Ascal sa mga Sri Lankan sa score na 4-0. Sorry sarap nun Kaya sa lahat ng bumubuo po ng Ascals, naku, lalo na sa team manager nitong si Dan Palami na siyang nagtaguyod sa team. Congratulations at tuloy-tuloy na talaga ang pagsikat ng Ascals. Susunod na, meron pa yan. Kaya sana nga ay magtuloy-tuloy na yan at manalo muli ang Ascal sa next round ng bakbakan. Laban naman sa kupunan mula sa Kuwait na gaganapin sa July 23. So, Ayan. dun muna sa Kuwait muna. Tama ba? Kuwait first. Oo, punta ka ba Kuwait. dun? Oy, why not? Maganda dun, Oo. At talaga naman, feel na feel natin ang football fever ngayon. Kaya mamaya tatambay na tayo sa taping ng pinakabagong programa dito po sa GMA, ang exciting na Football Lilits. Abangan niyo po ang pagsipa natin ng masayang gimmick na yan kasama ang stars ng Football Lilits mamaya. Timing Perfect naman. She's from basketball, boxing, ano naman tayo, football naman ang mga Pinoy ngayon. Sunod yan, tumbang preso na. Sana tayo. Wow! Sumali doon. May trauma, may trauma. May trauma na. Team Captain si Lynn. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna mga balitang dapat niyong malaman sa ating Top Hirit. Epektibo na po ngayong araw ang leave of absence si Davao City Mayor Sara Duterte matapos siyang manapak ng isang court sheriff noong Biyernes. Yan ay para bigyang daan ang isasagawang investigasyon para sa insidente. Mananatiling on leave si Mayor Sara hanggang July 11 at iiwas muna raw siya sa mga panayam para palamigin ang issue. Pansamantala muna nga halili sa kanyang pwesto ang amang si Vice Mayor Rodrigo Duterte. Sa ngayon, hindi pa raw makakaharap o nakakaharap ni Mayor Sara ang kanyang nasuntok na si Sheriff Abe Andres matapos ang insidente ng demolisyon, pero wala raw siyang planong makiusap na iatras ang kaso kung magdedemanda itong si Andres. Samantala, kahapon naging abala pa rin si Mayor Sara sa kanyang trabaho bilang pinuno ng lungsod. Binisita niya ang mga lugar na nasalanta ng flash flood at namahagi ng relief goods. Ininspeksyon din ni Duterte ang ginawang footbridge na magkokonekta sa dalawang barangay. At sa gitna ng mga batikos sa nangyari na sinundan pa ng patong-patong na problema, nakuha pang magbiro ni Duterte. Na-thrown siguro as beauty queen. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. But I will really face the consequences of my action kasi ginawa ko naman tapos na rin. Samantala, tinanggap naman ng palasyo ang desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte na mag-leave of absence. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ay lahat raw ng aksyon ng mayora ng Davao City para makatulong sa investigasyon ay tinatanggap ng palasyo. Magpapakita raw ito na walang problema kay Duterte ang isasagawang investigasyon. Ang mainit na issue na pananapak ni Mayor Sara sa isang court sheriff
At ang isasagawang investigasyon kaugnay nito ay bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Alam mo, ang daming natakot na lalaki dito kay Mayor Sara. Para daw lalaki sumuntok eh. Solid, eh, no? Marami daw. Kasi bukod sa... Tsaka Maraming nagulat lalaki. siguro din. Parang ano? mamaya mapangalanan natin Hindi isa-isa. ba kaya yan, yung ganon? Hindi, medyo pagka sinuntok mo ng gano'n, dire-diretso, masakit yata rin Galit yung eh. nose. Sobrang galit kasi eh. Sino papalit si ano? Tatay. Kaya niya. Naku, Duterte, eh. dating mayor din. Buti nga si Sarah Boy si ano. Oo Boy nga. Sheriff eh. Hindi, pag tatay kasi maraming natatakot. Oo. Namamatay sa takot. Ang tawag nga sa kanya yata, Mayor Sarado. Kasi sa iba daw, Bugbog Sarado. Siya daw, Mayor Sarado. Ang nickname tuloy sa kanya. Baka natin yung laban ng Pacquiao at Duterte. Pwede. Hindi, pero pag sa kabilang banda, kahit anong gawin mo, dapat mapagtimpi ka as local. Si Mayor Lim nga, pusasan ka lang. Di ba? Oo. Pusasan yan. Oh, ito sa Pinturahan ng bahay niyan. Yung mga ganyan. May mga Buti mayor hanggang posas lang. nanlalatigo. Oh, di ba? May mga ganyan, kanya-kanyang gimmick yan. Pero kasi ito galing baha, humingi lang daw siya ng 2 oras. Oh. Saan nagkagulo prior to that eh? Oh, yun ang iniwasan niya yung karasan. Ayaw na niya na magkaroon dahil ilang nga patay doon sa flash flood, di ba? Sabi niya parang, 2 oras lang ang hiningi niya. Bakit hindi pa siya pinakinggan? Tapos nagkaroon tuloy ng maraming Sususa na. nasaktan. Ang problema naman yung sheriff din, 2 oras na rin palang kinukulit na Ayun, gawin mo nangyari. yung trabaho mo, gawin mo yung trabaho mo. So Nanigas. napapagalitan din siya. So ini-implement niya lang naman yung order. Diba? Hindi ko alam kung nakarating doon sa sheriff kasi yung ano niya eh, yung kanyang pakiusap. pakiusap eh. Dahil ang dami. Ang daming tao, tsaka, Ay, hindi siyempre, ba diretso na sinabi niya daw? Wala ba kausap natin si Sheriff? Sinabi niya. ang kausap niya yung korte. Oo nga, maganda idea yan. Si Sheriff. Maganda makausap Si sheriff ay na magdemanda. Ay, hindi. Ayaw. Boy, baka kuyugin na siya. Alam, marinig natin Baka ang panig ni Duterte. Sheriff. Paano ba? Si Sa, Open di ba yung mga isip ni Sarah, ganun ang gagawin doon sa... Actually, naisip Nagkata ko. nagulat. Naisip mo siya? Na kaya niya. Oo, kasi lumaki siya sa bahay ni Mayor Rodrigo na laging galit. Di ba si Mayor, talagang kaya Palaban. lagi siyang ano eh. Palaban. Man of few words. At saka nakita mo yung lakad pa lang na papasok eh, no? Alam mo parang... May buwelo, Teka may buwelo. muna. Dapat di lumapit si si Sheriff. Hindi So, ilang araw yung... Siguro talaga. Tinawag siya, sabi sa kanya. Tinawag siya. Ilang araw yung kanyang bakasyon? 5. 5. Tama lang para mawala yung maganong kamay. hindi siya makakapirma eh. Okay, samantala humupa na ang baha sa Coronadal City, South Cotabato matapos ang nangyaring pagbaha noong weekend. Kaya nagbalikan na po sa kanilang tahanan ng mga may 100 pamilyang nailikas matapos malubog sa bahagi ng barangay doon. Bumuhos raw kasi malakas na ulan na nagresulta sa pagkasira ng kanilang dike. Magkahalong tubig at putik ang bumalot sa mga bahay dahil galing pa raw ng bundok ang tubig. Gumanda na raw ang panahon doon kaya ang mga residente may sinimulan na rin po ang paglilinis sa kanilang mga nasalantang bahay. Wala namang naiulap na nasakta sa nangyaring pagbaha at agad na rin inaayos ang nasirang dike. Kaya ayusin niyo uli yan. Baka masapa kayo ng mayor ng Coronadal. Sa ibang balita naman, bunsod ng nangyaring fish kill sa Batangas at Pangasinan noong nakaraang buwan, marami pa rin mga kababayan natin ang natatakot na bumili ng isda. Kaya naman ang presyo ng isda sa mga pamilihan dito sa Metro Manila, apektado na. Sa Mega Q-Mart, nasa 100 pesos kada kilo ang presyo ng bangus na galing Dagupan, habang nasa 75 hanggang 80 pesos kada kilo naman ang Batangas tilapia. Muli namang gate ng mga tindera, tapos na ang fish kill at ligtas ng kainin ng mga isda. Mababa rin ang presyo ng galunggong na nasa 100 pesos per kilo. Wala namang paggalaw sa presyo ng ibang isda gaya ng alumahan, tambakol at matambaka na 100 pesos kada kilo pa rin ang presyo. Habang ang isdang salay-salay at 80 pesos kada kilo at ang gulay naman, bumaba na ang presyo matapos bahagyang tumaas dahil sa mga nakalipas na pag-uulan. Ayun. Mga isdang dagat, mahal. Yun ang mahal ngayon. Bawang 100? Ano? Kaya pala dami aswang ngayon. Mahal ng bawang. Pag yung kunwari bawang na galing sa ibang bansa kasi mas mura. Pero walang yung- lasa. Oo, pero Naku, 50 lang, may favorite pet chay. Ang sarap niyang pet chai, gigisayin sa bawang, lagyan ng Oo. oyster sauce, yun na. Yun na yun. And ang palaya. And ang palaya. Ang palaya sa mga may diabetes. Nakakagutom. Ay, nako. Ano ba order sa ano ngayon? Sa co-op ngayon. Dalawa kayo, pao. Mantika. Samantala, walang kasingit pa rin po ang football fever sa ating bansa matapos tambakan ng Philippine Ascal sa score na 4-0. Ang Sri Lanka Brave Reds ay ikalawang